gusto ko lang tanungin ka, briefly, the most difficult scene niyo sa seryeng ito. Natanong na ba kanina? Hindi pa partner. Miss Ruby, may I declare that this is everyone's best. I'm a fan of, I've seen this couple of times, pero hindi ako nagsasawa. Ang galing nyo lahat, including mga Raymond Bagatsing, even yung mga inintroduce natin dito. Best and most difficult scene ever, Miss Ruby, na eksena mo dito. Best and most difficult scene? My scene with Kim Chu. Sobrang favorite ko yon, yung nung di ba lola niya nga ako dito, tapos nung nalaman ko na siya pala talaga ang Nagkeme. Oo, siya palang malandi, siya pala yung gano'n. Inamin mo. Nagpipigil na nga ako. Nagpipigil din ako, okay. Sobrang masakit yon sa isang lolang nagpalaki ng apo na akala mo goody-goody, ganyan. Lahat ng values tinuro mo. So, at sa kapatid pa ng asawa niya, di ba? Parang wow. So, talagang parang unforgivable yon sa akin. That part na... Tapos, yung kahihiyan, yung betrayal, sa akin, it's the most difficult because yung pinakita doon ni Kim, parang nakikita ko sa kanya, anak ko, yung parang kunwari, mailagay, na, wag naman po sana, Lord, pero yung parang pag nalagay sa ganung sitwasyon, kitang-kita ko talaga yung, yung the way she acted. Sobrang totoo na, yon na ibigay ko rin isang makatotohanan. Difficult pero nakarelate ka, siyempre, di ba? Nakarelate at sobrang, it became so truthful to me. Correct. Yon. Salamat Kayla, po. most difficult. Ang dami, pero ano kaya doon? Madami nga ang po pigil talaga. mo dito. Hindi, pero yung hindi mo nabili ang single malt, charing lang. siguro po kasi since wala pa po masyadong na-reveal sa character ko, hindi ko na lang po i-detail. Sa Abangan meron, ha? Di ba sa Abangan? Yes. Sige, pero baka naman difficult, overshare ka, wag na lang. yung, I think mahirap po kasi din yung character in general. Pero yung may mga eksena po ako with Ate Kim and then with Inay as well and GM talagang sobrang kabang-kaba ako. Ay, alam ko yung eksenang yan. Yeah, so abangan nyo na lang din po. Yung Teacher's Day. Teacher's Day, ano? Galing. JM, ako yung revelation sa basement, yung alam, go ahead na. Hindi rin ako pwede pong mag-detail pa masyado sa character ko, pero halos lahat. Kasi nito mga director na to. Halos lahat po ng scenes. Halos lahat ng scenes exhausting po sa akin, emotionally, physically, mentally. Kinikilabutan ako as we speak. No? Ang galing talaga. Ayun, actually, dama ko pa yung pagod hanggang ngayon. Di ba? Ang hirap magpagpag. Na siguro yun yung isa sa mga kailangan ko pang pag-aralan kung paano ko kumalas agad. Ayun. Nanunuot pa sa akin yung... Antayin lang natin sa October 5, no? Pero JM. grabe, JM, with the 2 episodes that we've seen, grabe yung nuances mo. Salamat. Consistent, no? True. Kimi, ang daming mahirap, pero can you share a scene or two? Lahat. Ay, wow! Please mag-subscribe na kayo sa Prime Video. Para malaman yung which. Pero lahat po talaga, lahat po ng ito ay mahirap po para sa akin dahil una, kinukontra ko pa yung role ko dito. Kalaban ko yung sarili kong dignidad sa pinaglalaban ng karakter ko. So, kalaban ko yung sarili ko. So, parang syempre kailangan kong maniwala sa ginagawa ni Juliana. Kailangan kong paniwalaan. Si Kim Chu, kailangan maniwala kay Juliana. Si Kim Chu, kailangan niya maniwala kay Juliana kung God, bakit siya naging ganun. Dynamic ka dito. Opo, parang kami, opposite beliefs. True. Pero, at the end of the day, I'm an actor and then kailangan ko tong gampanan and kailangan maniwala yung mga tao sa pinapanood nila. Na sana matanggal nila yung si Kim Chu at Juliana ay nila na magkaiba sila. So doon ka nag-worry, Kim? Dahil minsan kasi sa mundo natin, hindi mo mahirap nang ilayo yung ikaw at yung role na ginagawa mo. So minsan nakakalimutan ng mga fans natin or ng mga tao na
actor and actress kami, isa to sa mga trabaho namin na mag-deliver ng ibang pagkatao bukod sa sarili namin pagkatao. Grabe yung director nyo dito, Kim. Ay, sobra po. Did a great job. Yeah, talaga. direct. Dalawang mahuhusay na director namin. Sinusunod ko lang po sila, pattern. Patapusin ko lang tong isang Diyos ko sa elevator scene, Ay, Paolo. ito po ay Ano ba yun? napaka... Pwede ako mag-name pero hindi ko alam kung difficult for him. A scene or two na napakahirap bukod sa nagpapayat ka tapos nagpataba. Ang Ang galing, dami no? actually eh. Parang siguro kung may pagod na character dito, ako yung pinakapagod dahil ako yung lagi may hinahabol plus may boxing. So siguro yung isa siguro na scene na sasabihin ko without spoiling are the boxing scenes. Dahil, medyo matagal rin ako nag-training tapos kapag ginagawa yung mga ibang eksena, hindi ako happy sa mga form ko and everything. So babalik, magdodoble kayod na naman ako Oh my mag-training God. para sa mga boxing scenes. At yung mga boxing scenes, hindi lang yun yung scenes na sinushoot in a day. So imagine doing like 5 hours of boxing scenes. And then, aarte ka pa after or before that. Doble talaga yung pagod. So parang, I've always known, even before starting this show, that the boxing scenes are gonna be exhausting. But, ayan, nakatulong naman yung kape. At Walang sugar yung kape. walang sugar. At, ayun, siguro yung dedication lang na ine-enforce ko sa sarili ko para sa show na to. Thank you pa for sharing. Inay, Diyos ko. Marami na rin ako napanood na mga advance scenes pero would you like to tell us yung not naman to spoil lang ha? Oo. Parang kasi yung sampalan namin ni Kim. Sa Mahirap opisina, yun. no? Hindi nalaw mo siya. Natigilan mo na si ano. Yun ba? Hindi, meron pa. Isa pa. Dami pa. Madami. Ay, no nga, so ang hindi ko hirap. naman pwede ikwento. Ay, no? Naiintindihan naman namin, Nay. Pero as in talagang, halika dito. Ganon. As in, halika. Considering, alam mo naman Oo. totoo, pero tinuluyan mo pa rin Hindi siya, no? pero hindi pwedeng hindi. Alam ni Kim eh. Alam niya. Kasi pinoprotektahan mo. Inaano ko, kaya, di ba, in-explain ko sa'yo, anak, bakit nagtakwento ito? Alam mo nangyayari. True. Ano to? Di ba, Kim, alam mo yung sampalan natin, di ba? Yes. Tapos Yun. binigyan niyo po, pinaalala sa akin ni Paolo, yung binigyan niyo po akong spray, yung pangtanggal maga. Bago magsimula yung eksena, favorite niya yung spray na yun, hindi niya talaga binibigay kasi konti na lang siya, tsaka sa Hong Kong siya nabibili, di ba, Nay? Sabi niya, bibigay ko na lang to sa'yo. Tapos pagkatapos sa eksena namin, kaya pala pangtanggal maga yung spray. Pero binibigyan ako lagi ni Inay. Oo, kasi mahirap kung i-fake yun eh. Kasi kailangan niya maramdaman yung galit nung nanay. Dahil 2 anak ko tinuhog mo. Ganon. Ganon ang mga dialogue doon. Kaya hindi ko na pwedeng, yan na, nakwento ko na yung slide, ha? Yung ganon. Ha? Maga talaga, Hindi, Kim. hindi. Biro lang, biro lang. Hindi. Hindi. Hindi, dito ko tinira sa lalim. I love it, Ate Maricel. I love it. Sa ilalim pala pinuruhan. Para naman sa lunang panga. May pa naman yung molars ko. Uy pa naman. Okay, thank you Kuya EJ sa question na yan. Melba. Hi, good afternoon. My question is for Kim. Bilang isang babae, ano lang yung reaction mo o yung pananaw mo sa isang babae ng loko sa isang relasyon? Kagaya ni Juliana. Aray, we wanna hear this. Baka bigat naman nun, Ate Melba. Direct, send help to 2366. Pakiramdam ng babaeng ng loko, Perception mo bilang isang babae. na nanloko siya sa lalaki, sa asawa niya. Sa isang asawa o sa isang... Ang babae naman, ang gusto niya lang naman sa buhay is atensyon, pagmamahal, oras, and security. Yun lang naman ang importanteng dapat maramdaman ng isang partner or ng isang wife. Kung kulang, maaaring makakagawa siya ng mga bagay na hindi niya gusto, pero nahanap niya yung kaligayahan niya sa ibang bagay.
So it's just a matter of choice and decision. And yun nga, sabi ko, pag nagmahal ka, hindi mo na alam kung tama o mali yung ginagawa mo. So, dapat may natututunan tayo sa lahat ng ginagawa natin. So, you mean, when you play the role of Juliana, nagbago yung perception mo? Mas naintindihan mo yung mga babaeng nakakagawa ng ganong? Hindi naman sa sinasabi kong okay yun, okay siya, okay yung ganyan. Pero pag napanood mo tong buong series na to, may intindihan mo yung babae kung bakit niya ginawa yun and kung bakit niya nagawa yung bagay na yun. But at the end of the day, meron at meron kang matututunan and meron kang take away na dapat pinapahalagahan ng lalaki ang isang babae para hindi siya mawala sa'yo. Thank you. Last na lang, last question. Reverse naman natin. Ano naman yung... Siya Mga naman. lalaki naman. Oo, mga lalaki naman. Ano na yung... Ang lalaking niloko. Kayo, anong pakiramdam kapag kayo naman yung niloko ng partner niyo? Wag sana mangyari sa akin. Yun lang. Pero coming from, add na lang siguro sa sinabi ni Kim. The lines and Juliana's character also, parang even before the show started, it was researched. A lot of people were interviewed. So may pinanggagalingan at may pinagbabasihan rin yung character ni Juliana based on actual real people. Yan. Yun lang. Inspired by true life stories. JM, pakiramdam daw ng naloloko. Masakit po yun. Masakit mo. Okay. Masakit po maloko. Kaya dapat mag-ingat. Dapat mahalin muna yung sarili. At huwag mong luloko kasi karma is real. Yeah, karma is a god. Aaron? Yes, MJ, ang susunod na magtatanong ay isang submissive and happy wife. Walang iba kundi si Rose Garcia. Go, Rose. Maka-happy, ano naman. Anyway. Alam mo, nakakainis ka, Aaron. Anyway, hindi. The question ko kay Pawat saka kay JM. Kasi yung roles nyo pareho dito, parang kung titingnan ko, parang equal yung weight, yung yung lalim ng characters ninyo. Pero kung tatanungin ko kayong dalawa ngayon, anong character ni JM, vice versa, na you would wish na sana yun ang character ko? O gusto nyo ba na palet kayo kung nagkataon? Or mas okay na kayo dyan sa kung ano kayo? Maraming eksena sa scripts, different parts of it, na pag binabasa ko, nanggigigil ako dahil gusto kong gawin. Gusto kong na role ni JM. Pag nababasa ko siya, parang minsan wini-wish ko na sana pwede ako magdalawang character dito. Gusto ko rin gawin tong, na-excite ako pag nakakabasa ako ng mga medyo complicated scenes na pwedeng laruin, medyo mahirap gawin, at parang nasa-challenge ako. So, ayun. Pero happy naman ako na si JM yung gumaganap nun at feeling ko na gawa naman ni JM. He did justice to his role. Okay, thanks, Pao. JM? Sa akin, happy naman po ako na I feel blessed na nabigay sa akin tong role na to. Sobrang challenging sa akin. Hindi pa yata ako nakagawa rin ng role na katulad nito. Same din sa akin pag nababasa ko yung kay Pao and kung paano niya i-perform. Actually, hindi. Okay na. Pag napapanood ko si... Oo, ang galing. Sobrang... Actually, ang galing ninyong lahat. Yan, congrats. Kay Kim, nabasa ko to parang may mga ibang fans ka na parang medyo na-disappoint nung una kasi hindi siya sa mismong Free TV ipapalabas but instead sa Prime Video. Pero although na-explain mo naman in a way sa tweet mo, you want to add something pa on that? Kasi yung sa iba na parang ina-expect talaga nila na mapanood to ng, of course, for free, yung ganyan. Parang maybe our directors could have a more... Yes. Baka mas masagot nilang tama. Sa akin, when they were given the project, syempre, sabi ko nga,
It's so seldom that a Filipino show is given this importance. No? Tapos, when they announced that it will be shown to 240 countries, regional lang po kasi madalas eh. My mom who lives in Canada, my family who lives in Canada would always tell me, wala naman dito sa North America niyan. So, it's such a big project. Meron tayo kasing mga Filipino na personal triumphs, no, na hinaharap dito sa bansa natin. But it's a different ball game when you're given the venue internationally. And that's one thing that I'm really proud of these kids because, for one, Paolo is not, I think he is really the how should I say this, the best actor of his generation. It's my first time to work with him. And the investment he gave from, the script says, tinatanong parang there's another character that says, nakiapid yung asawa niya. And the argument was, kasi napabayaan yung katawan, ganito, ganyan. Lahat yun ni-reflect ni Paolo dun sa scene. And then, after a portion of it, we had to stop kasi in 2 weeks' time, he has to change again physically. Eh, hindi madali po yung ginagawa. And I was so afraid for him because, sa hirap ng sinushoot namin, baka mamaya mag-collapse ka. Each taping it's like me facing a thesis defense. Kasi what we're doing, like you were asking Kim kanina, immature sobra yung topic. And even if they've studied their script, they argue with you. They discuss with you. And so kami ni Direk Jojo, I'm so happy kasi may isang mangyari dun sa kabilang set, he calls me, he advises me that the nuances turned like this. Kasi nakakatakot sobra yung material po. Ako I believe in the sanctity of marriage, no. So tama si Kim, maaring gumawa ka ng material na malayo sa paniniwala mo, but you have to study kasi the character. Hindi ka pwedeng magbigay ng hindi na pag-isipan, hindi malalim. And yung attention ni Paolo sa production is not just as to how we do it, even the technical aspect. He is so generous. He even lent us, he has his own production house. He lends us technical stuff, lights, and para mapaganda. He discusses deeply with you hanggat hindi niya, look outside, no. A few of the greatest films in the film industry siya yung gumawa. So, I'm just so happy kasi dito sa set na ito, para sabihin ni Maricel na masaya, parang pamilya, understatement for me. I never really, ako bilang director ang hirap ng trabaho, but I always enjoy seeing them. And until to this point, parang natapos na namin yung buong series. They're all medyo quiet confidence yung nakikita ninyo. Because we all saw the series and we are so proud to say it is beautiful po. Wow. In all humility, it is beautiful po. Congrats. So, masaya kami kasi kasama namin kayong magbebenta ng Filipino series sa buong mundo. Yung sinasabi ni Ate Ruby kanina, tulungan niyo po kami. Kasi maganda po yung palabas. Thank you, Direk. Congrats. Yan, Pao, hingin ko lang ng konti reaction si Pao. Pao, anong reaction mo dun sa sinabi ni Direk? And you're the best actor of this generation. Well, malamang hindi siguro totoo, but grabe ka. and then I always try to give my all when I find a project, when I fall in love with the project. And part of that maybe kaya siguro marami ring nagagalit sa akin dahil all I do is to make sure the project is beautiful. And it's not just my character, it's not just me, but everyone around me, the technical, the other actors, the production, the working conditions. I just want to make sure it breezes through and parang it's
everyone, at the end of the day, gusto ko maganda yung kalalabasan nung ginawang produkto. But a big part of everything that we've done also are not just because of us, the actors, but also the effort both our directors gave, non-stop script revisions, talking to the writers, trying to change scenes to improve. These are things that na hindi karaniwan nalalaman o nakikita ng mga tao. But the production and the people behind this show worked equally as hard as us. But, so thank you, Direk, for your kind words. I don't believe it's true, but I just would like to say that I just try to give everything and my all whenever I fall in love in a project. Ever humble, Paolo. Last na lang, Kim, is this your first time to portray a mother role? Hindi naman po. Hindi naman. Nakailan na rin po akong may anak na. Pero ito yung first time na malaki na siya. Medyo malaki na, oo. Lumaki siya. Alam ko magpinsan kami. Pero hindi. Kailangan ko maniwala, anak kita. Pwede pa nga kayo mag-ate na magkapatid. Ayun na. Thank you. Congrats. Thank you, Rose. Maraming salamat. Alam mo, Kimi, ang galing mo na magpatawa. Nag-showtime Kaya ka nga nga, talaga. hindi ko sure. Ba't pala lahat ng sinasabi ko dito nakakatawa? Seryoso ako nga.